Ano ang iyong gagawin kapag nalaman mong hindi ka pala talaga tunay na malaya? O madaling sabihin na isa ka palang alipin. In this world, walang sinuman ang may katinong kaisipan na nagnanais na maging alipin, lalong-lalo na kung ito ay panghabang panahon. Pero ang tanong, may magagawa ka ba? May kakayanan ka ba para palayain ang iyong sarili mula sa pagkabihag? Tara at samahan niyo akong talakayin at pag-usapan ang isang katotohanan na hindi dapat baliwalain. Sabi sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 8, talata 31 hanggang 38, sabi dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakikita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang naririnig ninyo sa inyong ama, ang siya namang inyong ginagawa. Gusto ko pong ibahagi ang salita ng Diyos sa pagkakataon na ito na pinamagatan kong naniniwala pero hindi alagad. Sinasabi ng Panginoong Hesus dito na kaya niyang ipagkaloob ang kalayaang hindi kayang ibigay ng sinuman, dahil siya lamang ang may katotohanang nagbibigay nito. Siya ang Mesayas na naparito sa mundong ibabaw upang palayahin ang mga bihag. Sino ba ang mga bihag na tinutukoy sa salita ng Diyos? Hindi lamang po yung mga Hudyong kausap niya at that time, kundi pati tayo. Dahil tayo po ay bihag ng kasalanan. Sabi niya na kung sino man ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Tayo po ay gumagawa ng kasalanan, kaya tayo po ay mga alipin ng kasalanan. Sabi pa sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of God's glory. Kaya hindi natin maitatanggi na lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay makasalanan. Kaya tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Nais ng Diyos na tayo ay maging malaya. Pero saan tayo kailangan maging malaya? Sa takot, sa agam-agam, sa pagkontrol ng kaaway, sa kasinungalingan ng kaaway, maging malaya mula sa kamay ng kaaway, o maging malaya sa kasalanan. Dahil katulad ng mga Hudyong kausap ng Panginoong Hesus at that time, sa kapanahunan natin ngayon, marami pa rin ang bulag sa katotohanan. Sabi doon na yung mga Hudyo ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong, sila ba ay alagad? Hindi po. Bakit? Dahil nagkukunwaring naniniwala sila. Dahil ang totoo, nais nilang patayin si Jesus. May ganun bang naniniwala? May naniniwala ba sa Panginoong Hesukristo at the same time, nais mo siyang patayin? Hindi po maaari. Kaya maaaring sabihin natin na yung paniniwala ng mga Hudyong kausap ng Panginoong Hesukristo ay hindi po totoo. Dahil ayaw nilang tanggapin ang kanyang turo. Dahil akala nila, dahil sila ay nagmula sa lahi ni Abraham, sila ay secured na. Pero ang katotohanan na gustong ipahayag ng Panginoong Hesukristo, sila ay mga bihag, sila ay alipin ng kasalanan. At yun yung hindi kayang tanggapin ng mga Hudyong. Yun yung hindi kayang tanggapin ng mga tao. Dahil kapatid, hanggat hindi mo nakikita yung sarili mo
na hindi ka namumuhay sa katotohanan, hindi mo kakailanganin ang katotohanan. At kahit nakita mo na sa kasinungalingan ka namumuhay, pero ayaw mong tanggapin, ayaw mong aminin, ayaw mong talikuran yung dati mo nang nakasanayan kahit alam mong mali, hindi mo mapapakinabangan yung katotohanan. But the good news is this: mula sa pagiging alipin ng kasalanan, ay posibleng maging tunay na alagad ng nag-aalis ng kasalanan. Sino yon? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Na posible po tayong maging alagad ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po basta alagad, masasabing alagad, kundi tunay na alagad. Dahil ayaw ng Panginoong Jesucristo, ayaw ng Panginoong Diyos ang peke. Gusto niya ay tunay. Ayaw niya na tayo ay naniniwala lamang sa panlabas, pero sa loob hindi. Kaya masasabi natin na si Jesus ang ating tunay na kailangan upang tayo ay maging tunay na malaya at maging tunay na alagad niya. Sa paanong parahan? Unang-una, kailangan nating tanggapin yung turo ng Panginoon Jesucristo. Kailangan nating kilalanin siya personally, intentionally. Pangatlo, kailangan nating sundin ang kanyang mga sinasabi. Dahil baliwala ang lahat ng pagkilala, pagtanggap, kung hindi naman natin siya susundin. Pang-apat, maging consistent. Kasi ang buhay po ng Kristiyano, ang buhay po ng totoong alagad ng Panginoong Jesucristo, hindi lang isang araw sinunod mo, bukas makalawa hindi. Isang araw, isang linggo, diretso mong sinusunod. Pero sa isang linggo naman, diretso, hindi mo siya sinusunod. Hindi po ganun ang tunay na alagad. Ang tunay po na alagad na sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, para mapatunayan na tayo ay tunay, kailangan nagpapatuloy. Patuloy po yung pagkilala sa Panginoon. Patuloy po yung pagsunod. At patuloy natin tanggapin kung ano yung sinasabi niya. Huwag nating i-reject ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo para tayo ay maging tunay na malaya. Para tayo ay maging tunay na alagad, kailangan natin maging malaya sa kasalanan. Yes, we are all slaves of sin. But the Word of God says, if the Son sets you free, you will be free indeed. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon na kaya niya po tayong maging malaya. Malaya upang mamuhay sa kabanalan, mamuhay na totoo, mamuhay na may pag-ibig, takot sa Diyos at pag-ibig sa ating mga kapwa. Nais ng Diyos na tayo ay mapunta sa kalagayan na pinaka-the best dahil gusto niya ng kanyang mga alagad, ang kanyang sumusunod ay maitanghal at maihayag sa buong daigdig. At kung ikaw ay nagnanais na maging malaya, ito naman yung panahon para humakbang ka sa pananampalataya at pag-ibig na may kasaganahan sa kamay ng Panginoong Jesucristo. God bless you, Kabsat.